Magandang araw po muli and welcome sa ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad o Buhay Pinoy sa Amerika. Sa episode natin ngayon, usapan natin yung mga safety tips na pwede nating magamit kapag nag-access tayo ng public transportation sa Amerika o kung saan man na bahagi kayo ng mundo naroon ngayon. Especially if you are new, kung bagong immigrant ka o bagong worker ka sa lugar, tapos wala ka pang sasakyan, wala ka pang private vehicle, o kaya hindi naman talaga necessary ang private vehicle sa sa place of work mo dahil malapit lang ang bahay at ang place of work. At least magkaroon tayo ng mga safety tips. So mga practical safety tips lang ito. Public transportation in the USA is a great way to get around. Kasi lalo sa mga metropolis, sa malalaking cities, marami talagang public transportation. Yun lang, kung nandun ka sa countryside, na mga sa rural area ka, kailangan mo talaga ng private vehicle. Ito yung mga safety tips na kailangan nating tandaan. Hindi naman kailangan gawin nyo to all the time, pero kahit papano, importanteng maging aware tayo. Halimbawa, nagra-ride sharing tayo, gumagamit tayo ng Uber. Ano yung public transportation yan, di ba? So, kailangan natin ng mga certain safety precautions para maging safe and sound ang parito natin. So, number 1, plan your trip. Before heading out, check the schedules and routes of your chosen public transport. Magti-train ka ba? Magbabus ka ba? Yung metro mo ba kapag magti-train ka? Ang tawag kasi dito metro. May mga construction ba sa ibang stations? Kasi kung merong construction, dagdagan mo yung oras mo. Kasi kailangan mong bumaba sa isang station, lumipat sa bus o kung may tram sila na available, kailangan mong gawin yun at para makarating ka uli doon sa isa pang station na kung saan may continuity na ang train. So, kailangan, in order to avoid getting lost, waiting for long periods, kailangan natin ng konting plano. Nowadays, accessible na yan sa mga apps. Depende kung nasaan ka. Kung taga Chicago ka, taga Washington DC area ka, may mga apps na nakalagay dyan ang mga alerts and notification na may certain stations na sarado kaya nag-provide ang metro o ang trains company ng alternative bus transportation para maghatid sa mga pasahero. Number 2, let someone know. So, kahit paano, inform a friend, a family member, or a coworker kung saan ka pupunta at kung ano yung estimated time of arrival mo. Kasi, importante yon in case of emergency. Diba? Hindi natin alam ang sitwasyon. Wala tayong anticipation sa kahit anong pwedeng mangyari. Pero it's possible na may mangyayari. Number 3, be aware of your surroundings. So, stay alert and pay attention to what is happening. Mahilig kang magbasa ng libro sa public transportation, scroll ng reels sa Facebook, o ng shorts sa YouTube. Kahit adik ka na dyan sa mga ginagawa mo, be aware of your surroundings. Kasi, target ka ng petty crimes, ng mga mandurukot, ng mga snatcher. Ayun. So, number 4, have your fare ready. So, as much as possible, kung cash ang pinambabayad sa transportation, i-ready mo na siya ahead of time. O kung card naman, ready mo na make sure na may laman yung card. Kasi, importante yun. Otherwise, ma-late ka sa trabaho mo o sa pupuntahan mo. Number 5, stick to well-lit areas. Whenever possible, wag papasok sa mga eskinita, wag papasok doon sa mga shortcut na, okay, dito na lang ako dadaan kasi mabilis lang, pero madilim naman. Walang di ba? Walang mga taong dumadaan. So, you'll never know kung anong pwedeng mangyari, especially at night. So, as much as possible, use the crowded areas. At kapag nakakita ka ng someone who is suspicious, halimbawa sinusundan ka, trust your gut, trust your instinct, and move to a different spot. O kaya makisabay ka sa ibang taong naglalakad.
Number 6, secure your belongings. So, keep your bags, backpacks, and purses close to you at all times. At saka, karamihan ng mga turista, kahit naka-backpack sila, dito nila sa harap ilalagay yung backpack nila. O kaya, mga babae rin naman, ang ginagamit nila yung mga body bags na nababantayan lang talaga nila. Kasi, at ito pang isa ha, tayo sa Pilipinas, ilalapag natin sa katabing upuan yung mga gamit. Ay nako, yan talaga ang target ka talaga dyan ng mga petty crimes. Ayun. Number 7, choose your seat wisely. So if possible, doon ka sa aisle lang, wag doon sa may window. Tapos maganda siguro na nakaupo ka sa malapit sa conductor o sa driver para kahit pa paano may sense of security, 'di ba? Wag kang uupo dun sa malapit sa exits kasi vulnerable ka sa snatch and grab. Maraming tarantado. At dahil Asians tayo, yung discrimination against Asians, possible din yun. Babanatan ka bigla kasi malapit sa exit tapos bigla siyang tumalon, 'di ba? Wala ka man lang kalaban-laban. Mabuti na lang kung nag-grab mo rin siya kasi bago siya umalis may konting ka rin, pakonsuelo di bobo, biro lang. Alright, another one is be mindful of your valuables. So avoid displaying expensive jewelry or electronics that might attract unwanted attention, di ba? Kumbaga hawak-hawak mo yung lahat ng sa lahat ng daliri mo meron kang singsing. If you're carrying valuables, keep them discreetly tucked away in a secure bag or purse. Very common, very basic na reminder ito, pero gawin nyo pa rin. Number 9, trust your gut. If someone or something makes you feel uncomfortable, don't hesitate to move away, change seats, or report it to the authorities. Kasi importante yun. Bago ka pa nila unahan mo na sila. And number 10, know your emergency exits. So, familiarize yourself with the emergency exits on your chosen public transport. Nasaan ba ang exit? Nasa side, nasa likod, nasa unahan. This knowledge can be crucial in case of unforeseen circumstances. So, ito yun. Ito yung mga tips natin sa paggamit ng public transportation dito sa Amerika o kahit saang bahagi ng mundo. Importante rin ito. Sana may napulot kayo sa episode natin ngayon. Maraming salamat po.